Isang mainit na laban na naman ang naganap sa game number 3 matapos ngang magkapisakan sa game number 2, pisakan uli ang game number 3. Ang ganda ng World Championship ngayon sa women's kasi yung mga nakaraan tabla-tabla pero ngayon maganda yung ganito. Samahan niyo po kung pag-aralan. White naman ngayon si World Champion Ju Wenjun nag-E4 at Cecilia ng pinantapat ni Tan Zhongyi. Gigil talaga siya. Ayan, nag-E6. Actually po, naglaban na pala sila ng World Women's Championship 2017. Ayan, at ang world champion that time, si Tan Zhongyi, former world champion na pala yan inagaw sa kanya ni Ju Wenjun. Kaya ngayon, sigurado gigil tong si Tan na ibalik ang kanyang corona. Okay po? Nag-C4. Itinira ang tinatawag na Maroxy bind. Binabind ang D5. Pero parang feeling ko hindi masyadong effective yung ganyan, lalo na naka-E6 na hindi naman nababind, kontrolado nga yung D5 Nag-D4, takes at nag-bishop B4 check. Okay, sinundutan kaagad at hinarangan ng knight. Knight G7. Ito ang interesting move. Kasi normally, knight F6 yan Ito second line. Ayan, kaya dito medyo papalapit na kaagad sa paghiwalay sa bookline talaga. Bishop E2, normal para magkakasling D5 at maaga na ngang nawala sa libro. Novelty. Yan, hindi na kimchi. Korean pala yung kimchi. Ano ba sa tikoy daw sa Chinese Ayan. Bagong tikoy. Okay? Nabasa ko ang old line kasi dito ay castling lang, mga kamatsas. Okay? D5. At kinapture lang ang D5. Capture din. Kumapture sa C6. Okay? Ang purpose niyan, mamaya kakapturan sa D5 para magkaroon ng isolated pawn ang black. Okay po, yan ang diskarte ng capture. Castling. Castling din. Ayun na. Kinapture na. Takes. And yung D5 na yan or isolated pawn ay talagang tatargetin yan ni Ju Wenjun. Ayan na nga. Bishop E6 pero okay, kompleto pa rin ang depensa. Bishop G5. Isa na namang matulis na tira. At okay, pinoprovoke talaga na gumanon. Mag F6. Takes. Ayun. Kaya kinapture yung knight para hindi lang ang black ang mayroong tatargetin. Or may target. Yung C3 din tatargetin ng black yan. Okay, pareho ng may weak pawn. Pero dito kaibahan, bishop pair sa puti. Kaya ingat pa rin talaga dito ang black. Rook C8, tinarget na nga ang pawn. At kumounter threat naman, nag-queen A4. Kumbaga, nasa isip ni Ju Wenjun, okay, kainin mo na yung weak pawn ko, kainin ko yung weak pawn mo sa A7, still meron ka pa ring isolated pawn. At yung A pawn, pag-asa na maging pass pawn talaga. Okay, nag-H6, tiniray ni Tan na kung kakapturin ba yung knight niya o hindi. Bishop D2, dinipensahan lang ang pawn. At nag-A5, dinipensahan lang din, niligtas ang A-pawn. At nag-Rook E1. Okay, tamang forma-forma. Yan, ito yung mga lagi kong sinasabi mga kamatsats na binibiling pa islog-islog, mga tulog na tira pero dapat may yan, tumbok na laman yan. Rook C4, Queen A3. At nag-Knight F5. Ayan, itong Knight medyo manggugulo siguro. Knight H4, mga ganon. Nag-Bishop E2, paalis muna sa tore at bumalik. Rook AD1, okay? Tamang forma lang. No? Strategically, napakaganda ng ganyang formang tore. Queen to D6, hinamon dito ni Tan ng endgame. Pero, hindi tinanggap at ang tinanggap yung pawn sa A5. Pero may purpose naman. Bawi din naman Hinamon ng queen to queen, saka hinamon, takes. At nag-Bishop F4. Ayan. Dito po, ay talagang ini-invite ni Ju Wenjun na si Tan ang kumapture sa B4 pero inislugan lang ng Queen C6. Kasi kung kakapturin yan, capture, ay potential na magiging malakas na pass pawn yan, lalo na yung lalandingan ng pass pawn ay kakulay ng bishop. At baka masuportahan pa ng tore sa likod, lalong lalakas yan. So yung B pass pawn versus D pass pawn, medyo mabagal tong D pass pawn dahil kontrolado naman yung dadaanan ng pawn, may bishop diba? Balik tayo. Okay, nag-Queen C6 at nag-Bishop B5. Ayan, niligalig muna ng mga threat, Queen B6 at nag-Rook E2. Ayun.
O kasi dapat talaga matalas ang mata, may mga threat eh. O rook e2, pinatungan lang ng tore para ma-maintain ang second rank control at nag-bishop d3. Umatras, hamon ng queen to queen, nag-rook a1, inatake muna yung back rank at bumaba. Depensa lang, takes, at nag-queen d8. Ayan, alam kasi ni Tan, kapag kinapture niya yan, mahihirapan na siya sa endgame. So, kailangan talaga siyang umiwas. H3, okay, pasingaw lang. Sa back rank, nag-queen f6. Okay, para gawa ng mga likot-likot, gulo-gulo, counter-counter, knight h4, mga ganun mamaya. Nag-rook e1. Ayan. Ano purpose ng rook e1? Para maka-bishop e5 dahil natunugan ni Ju Wenjun na aatakihin nga yung pawn sa c3. Kaya pinaghandaan niya kagad para may bishop e5, may pangsalo siya. Depensa na may pang-atake pa. Okay, na ano yun, na-anticipate niya na nasa-sense niya. Kasi ang chess, alam niya naman, pakiramdaman din yan eh. Diba? Tunugan yan kung ano yung gagawin ng kalaban. Nag-queen g5, okay? Plano, knight h4. Ayan na nga po, nilagyan ko na ng mga turo-turo ng arrow. Bishop a5, pero talagang nanggugulo si Ju Wenjun sa diskarte ni Tan. Rook a8, bishop f4. Okay, neutralize muna yung queen. At nag-queen f6, bishop b7, rook d8, talagang hinabol ng kulit. Nag-rook f8 at dito nag-rook d1. Okay, atake. Queen g5. Okay, threat din doon sa g2 at nag-bishop takes d5 na. Okay, dito po mga kamatyas, sinadya ni Tan na capturein or pa-capture yung pawn sa d5 o d1 pawn daw na siya. Pero may inihanda pala dito brilliant move si Tan na talagang binigyan ng double exclamation mark ng computer engine. Pakiguess nyo po yung brilliant move na yon sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom, knight e3. Kahit ako po hindi ko napansin na may knight e3 na pala. O pero ano naman, equal lang naman. O pero kahit paano kakaiba pa rin, no? Kaya brilliant move eh. Nag h4, nakita rin ni Ju Wenjun ng timpla. Pero bago ang lahat, alamin muna natin, what if capturein ang knight na sinacrifice? Simpleng babawi lang sa bishop. Okay, may threatening matchas, opposite colored bishop. Yan, opposite colored, kahit 2 pawns up ka or 1 pawn up. Pag opposite colored, ang daming tabla niyan. Okay. At dito, hindi pwedeng capturing yon kasi may matchas kagad na threat. Kaya ginawa ay nag-h4 muna. Okay, palihis muna, pang-istorbo muna sa queen, nag-queen g4, naghamon ng queen to queen. Ayun, tinanggap na. Takes, okay, hindi pa makakapture sa knight. Nag-rook d3 at capture. Okay? So, 1 pawn up ang puti, opposite colored bishop. Ito na naman po tayo sa endgame. Okay? Nung game 2, bumigay si Ju Wenjun kay Tan. But this time, kaya bang i-hold dito? I-maintain ni Tan ang drawish endgame na to? Or bibigay din siya? Okay, bishop b6. At nag-bishop e6. Kaya po nag-bishop b6, kung tsumik man sa ilalim angat, ay walang potential na guluhin ng tore ang f2. Depensado na. At nag-bishop e6, okay, atake muna sa tore, rook d6 at nag-king f8. Okay, king must be active. Ika nga, pag endgame na ang usapan. Okay, at nag-g6, unti-unti namang ilalagay ni Tan yung mga pawns niya sa light squares para hindi tamaan ng dark square bishop ni Ju Wenjun. At nag-king h2, h5, king g3, rook a5, and king f4, king d7, nag-g3. Ayan. Okay? Dito po, talagang masasabi ko totally equal talaga posisyon. Pero, ang masaklap nito, baka magaya si Tan kay Ju Wenjun na equal bumigay. O kaya, wag bibigay dito si Tan. Ingatan niya. Bishop b6, rook a3, okay? Atake, bishop e6, and bishop c5. Paano kaya ito ipapanalo? No? Paano ang progress nito? King d3, okay, para may depensa, check. King e3, bishop e6, and bishop d4, king c6, at nag-c4. King c7, c5, bishop d5, and king f4, okay?
Hindi ko alam, no? Siguro, tingnan natin. Ayun! Ayun! Tumaas ang evaluation bar. Bakit gumanyan? Ano ang mali? Siguro gaganon? Accurate move ay rook e2 lang. Ayun. Bakod lang, bakod. Para walang ganon. Dumaan man dito ang king, okay lang eh. Kahit na pagpalagay mo ng makarating sa f6, ang pawn sa f7 ay nananatiling depensado. Okay? O, pero nag-bishop c6. Ayun. King g5. Okay, gaganon. Rook a4. Yun ang purpose. Pero may check. Hindi, kung mapupwersang mapalit ang tore, naniniwala ko, drawish na talaga. Pero king d4, kumbaga madaling itabla na yun eh. Pag nawala ang tore. Kaso dito, nagkaroon pa rin ng chance na yung tore makawala at manggulo-gulo. King e6 at nag-bishop f4. Okay. Kaibahan lang, active na yung king. Rook c4, syempre, para mabawi or makuha yung pawn. c5, bishop e3, depensa muna. King e5 at nag-rook b8. Aba, iba na pong usapan ito. Yung bishop kasi hindi na nakadepensa dito. Kailangan ma-convert yun dun eh. Bishop d7. Ayun. Ayun. Okay? O kaso, tingnan nyo po ang evaluation bar. Iba na pala ito. Iba na. O. Rook d6. Rook c2. Threat dito. King h6. Yun, pupunta doon. King f6. Pinigilan. Para hindi masyado makakapangalikot sa ilalim. At nag-rook d1. Okay. Accurate play po ay bishop d4 check. At kapag nag-king f5, mag-f3 lang. Yan ang mga mahirap makita. Unang-una, pag tinulak mo yung f3 na yan, parang, kung ako, feeling ko, weak ang g3 ko. Baka bumagsak pa yung f3 ko. Pero kung atakihin man, may c6. Sige, capturein natin. c7. May capture na doon. Okay, may capture na. Halimbawa, ganun. Sige, bigyan na natin yan. Hindi pwede. May matchas. Sugswang. Hindi pala pwedeng capturein yung pawn eh. Pagka bumalik sa c2, king g7 naman, unti-unting linkis. Ganun Yun ang nakikita ko, sabay c7 push. May unti-unting linkis. Grabe pala yung f3 na yon. Tindi pala nung tira na yon. Pero, nag-rook d1, rook c4, rook d6, rook c2, check, king f5, and nag-f3. Nakita ni Juwen Jun. Nakita, yun ang matindi. Naihabol pala niya yung ganong realization. Na makuha man yung pawn sa g3, pero once na makarating sa c7, wala. Sugswang. Rook c4, c6. Untouchable yung tore. Rook c2, king g7. Ayun na nga po. Ayun gagapang. Gagapang. Ang ganda ng endgame na to. Very instructive, G5. Ayan, syempre. Kailangan ng, pagka nagkaroon ng capture-capture, may butas na. Kailangan magawa ng butas dito ng black talaga. Inapture lang, capture. Kaso, talagang nananatiling protected. Walang lapit ang blocking. And bishop b6. Ano accurate play? Bishop f6. Pag naging f5, rook d4. Oo nga. Threatening matchas. Threatening matchas. Pwersado ito. Halimbawa kung gumanyan, may ganun. Matchas pon. Hanep dalawa pala yon. Rook f4 tsaka g4 Matchas pon. Grabe. Hindi halata Hindi halata. Ang galing Yan pala, yan ang mga mahirap mahuli sa mata talaga, yung mga ganyang mating net. Mating net yan May G4, may Rook F4, dalawa ang isosolve, matchas talaga. Siguro ito na lang ang solution para pag check may takas, pero talo na rin. Kasi pagka ganyan-ganyan, di capture na rin, talo na rin Galing, ang ganda ng endgame. At balik tayo sa bishop b6 na ginawa, king f5, c7, ayun, ang focus kasi ni World Champ yung pawn maihatid muna sa c7 para yung tore nakapako na talaga behind, Rook c3, okay, inatake ang f3 at bishop a5 muna, di pwedeng capturein.
Kakainin yung bishop, makakapromote ng queen. Kaya obligadong i-maintain lang dito ni Tan ang kanyang tore. At nag-rook a6. Okay, depensa. Rook c4. So wala na magawa si Tan. Abang-abang na lang kung anong gagawin. King f8. Ayun. O ilalapit naman doon. Bishop d5. Tineret ang pawn f3 at nag-king e7. Pamigay na talaga, no? Nag-h4. Ayan. Teka muna mga kamatsas, ano? What if capturing ito? Ano ang gagawin? May check. Kapag gaguman ito, ayun. Okay. Kitang-kita po. Check and eliminate yung tore. Magkukwin na. Ayun. At least maliwanag, no? Kaya pala, nag-h4 lang dito at nag-rook f6 check. King e5 at kumapture na sa h4. Okay, para wala nang panggulo. Bishop e6, obligado. Para doble-doblehin ang pangontra. Nag-h5. Ayun ang isang problema. May isa pang supling doon na manggugulo. Nag-rook c5, tineret ito, and ayun mga kamatsas. So this time, ano kaya ang brilliant move naman sa side naman ni Zhou Wenjun, ni World Champ? Ang ganda, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, h6. Brilliant. O, pakain na yung bishop. Kasi laging may capture pala doon. Anytime, ano? Nag-bishop c8. And nag-h7, unstoppable promotion. Di na mahahabol po. Grabe, ang ganda ng pagkabalik ni World Champ Zhou Wenjun. Okay? So, back to square one. Equal ang score 1.5, 1.5. So, hindi pa rin masasabing si Tan talaga ay mababawi niya yung corona. Kasi, lalo na, nanalo si Zhou Wenjun game number 3, game number 4. May momentum si Zhou Wenjun. Okay, grabe, no? Game 2, pisakan. Game 3, pisakan. Ang ganda pagkaganyan ng World Championship, ano? Kumpara sa yung nagpapakiramdaman ng matagal, puro tabla hanggang dulo. Medyo parang nakaka-boring i-analyze, eh. Pero iba yung ganito. Talagang, gustong-gusto ko po yung ganitong World Championship, yung talagang bakbakan talaga, pisakan talaga. Okay, ano pong masasabi nyo sa ating napag-aralan mga kamatsas? Lapag nyo lang po ang inyong mga saloobin, komento sa comment section below. Ang inyong munting comment po ay makakatulong mag-promote sa video natin. And lambing po uli mga kamatsas, palagi ang pakiusap sa mga di pa nakakapag-subscribe na mga nanonood, marami pa po, baka nakakalimutan lang i-click ang subscribe button at yung bell, damay nyo na rin po para lahat ng ating uploads magno-notify sa inyo kung kayo po ay talagang sumusubaybay sa ating channel. At kung may ads na lumabas, para nyo lang po kahit isang beses lang, malaking tulong na po yan sa ating channel. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.